Ng katotohanan. Ito ang Veritas 846 Radyo Totoo, ang inyong kapanalig na himpilan sa Metro Manila. Veritas 846 2011, the radio community for truth and evangelization. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin sa buong kapuluan ay 2:32 ng hapon. Kabataan, ilahad ang mga tenga, ipasok sa isipan mga tanong ng ating bayan. Makisalamuha, buksan ang puso at manalig sa Kanya. Oras na para gisingin ang natutulog na damdamin. Tayo na at makibahagi. Isang magandang hapon po sa inyo mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig na si Christine Ebres. At ako naman po ang inyong bagong makakasama para sa ikatlong Sabado po ng Setyembre, Von Villanueva, para sa PUP Campus R Season 2. Ang oras ng makabuluhang talakayan sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig, makibahagi at makisalamuha. Dito lang sa nag-iisang himpilan ng katotohanan. Ito ang Radyo Veritas 846 Radyo Totoo. Mulat ang mata, tingnan ang bawat anggulo. Hear them. PUP Campus R, Radyo Veritas 846. Ayan, isang magandang hapon sa'yo, partner. Magandang hapon din sa iyo, partner. Ito ang first time ko rito. Ayan, at i-welcome po nating lahat ang aking bagong-bagong partner. Ito ang aming bonggang pasabog ngayong season 2. Diyos ko, kulay ko pa lang, pasabog na, di ba, partner? Aminado ka pa. Bakit? Ano lang naman yan pagtanggap lang, di ba? Opo. O yan, kung Buti kayo ay partner naku-curious, ata, positive na positive ang iyong Siyempre pagtanggap naman, sa mga ganyan. dapat tanggapin natin kung ano tayo, di ba? Kung yan ang binigay ng Diyos. Yes, yan ang bigay ng Diyos, tanggapin natin. Kung kayo po ay naku-curious ha sa amin, kung sa aming mga boses at kung bakit po namin nasasabi ito, pwede po kayo sa aming live streaming www.veritas846.ph. Ayan, at para naman po makipanayam sa amin, maaari po kayong mag-text sa 0918-VERITAS. I-text nyo lamang ang PUP Campus or space, pangalan space, ang inyong reply sa ating tanong mamaya. Ano? Yes, Oo tama o yan. hindi at ang dahilan kung bakit at isend na lamang yan sa 0918-VERITAS. At partner, teka lang, ano ba yung tanong natin Ay. ngayong hapon, ano? Ito ang tanong natin para sa hapon na ito, partner ha. Hadlang ba ang kahirapan upang makapagtapos ng pag-aaral? Para No? sa akin? Para sa iyo, ikaw Hindi. ba? Kung tatanong, hindi. Para sa sa'yo? akin, hindi din. In short? Hindi. Yon. Doon na lang, di ba? Ayan. May sagot na. Oo, at para naman sa ating mga kapanalig partner na online, sa mga nagfe-Facebook ngayon, Yes. maaari nyo po kaming i-search, i-like nyo lamang ang PUP Campus or like page, at maaari na kayong makapag-post sa aming wall. I-post nyo po doon ang inyong mga komento. At partner, syempre, trending na trending tayo. Trending na trending tayo sa Twitter. Meron po kaming Twitter account sa www.twitter.com/PUPCampusR. At partner, ano ba yung Twitter page mo? Ay, may Twitter page din ako, no? Mhm. Follow nyo ako, Villanueva. Ang dami kong followers. Ilan ba, partner? 9. Siyam lang yun. Anyway, Ayan, partner, simulan na natin ang unang bahagi ng ating programa, ano? tama yan, partner. At ito na, no? Oo, ang Balitalyado dahil dito sa PUP Campus R, Unang-una ang balita! Detalyado. Mga balitang detalyado sa loob ng 5 minuto. Balitalyado. Magandang hapon mga kapanalig, narito ang mga balitang aming nakalap sa loob ng isang linggo. Ex-Major General Carlos Garcia muling inaresto. 12% VAT sa toll inaprubahan. Transport strike sa Lunes pinaghahandaan ng mga otoridad. Balitalyado. Oo, kasi wala na silang... At narito na ang mga detalye ng mga balita. Araw ng Biyernes nang muling arestuhin si dating Major General Carlos Garcia sa paglabag sa Articles of War 96 and 97.
Matatandaang sumailalim si Garcia sa court-martial dahilan sa hindi pagdedeklara ng kanyang true assets at pagkakaroon ng permanent resident status sa Estados Unidos. Ayon kay Defense Secretary Voltaire Gazmin, ika-9 ng Setyembre nang aprubahan ni Pangulong Aquino ang arrest order kay Garcia. Samantala, binabantayan naman sa New Bilibid Prison ang kalusugan ni Garcia na sinasabing may hypertension. Dokumenta Radyo. Sa kabila ng mga protesta, aprobado na ng Toll Regulatory Board ang karagdagang 12% value-added tax sa lahat ng toll fees epektibo sa unang araw ng Oktubre. Inaasahang makakakolekta ng 2 bilyong piso ang Bureau of Internal Revenue mula sa karagdagang tax. Samantala, hindi naman tumitigil sa protesta ang mga motorista laban sa panibagong pagtaas ng toll. Ayon kay Elvira Medina, leader ng National Council for Consumer Protection, ang mga pagtataas na ito ay magdudulot din ng pagtaas sa pasahe. Sila ay maghahain ng apila sa Pangulo upang mapigilan ang pagtaas na ito. Balitalyado. Nagdeklara ng malawakang transport strike sa Lunes sa mga kasapi ng pinagkaisahang samahan ng tsuper at operator nationwide o Piston. Ito ay bilang protesta sa patuloy na pagtaas ng mga produktong langis. Kasabay nito ay naghanda ang Metropolitan Manila Development Authority at ibang ahensya ng gobyerno upang hindi maantala ang mga biyahero. Nais makasiguro ng MMDA, kaakibat ang PNP, LTFRB at ilang local government units na hindi labis na makakasagabal sa daloy ng trapiko ang gagawing strike at mapanatili ang kaayusan sa mga lansangan. Kasabay ng balitang ito ay inanunsyo ni MMDA Chair Francis Tolentino ang pagkansela sa number coding sa araw ng Lunes. Balitalyado. At yan ang mga balitang detalyado sa loob ng 5 minuto. Ako ang inyong kapanalig, Francidieto Garcia para sa Radyo Veritas 846, Radyo Totoo. Balitalyado. Campuzar. Radyo Veritas 846. At nagbabalik po ang PUP Campus R, ang oras ng makabuluhang talakayan sa mga issue ng bayan. Tama yan, partner. At partner, bubuksan na natin ang ikalawang bahagi ng ating programa ngayon, ano? Pero bago yan, partner, meron po muna tayo ditong papasok na report. Sige. Ito po ang report galing sa Pag-asa ayon kay weather forecaster Benji Dipas. Benji? Yes, ma'am. Magandang hapon sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Ito po ang ating pagtaya ng ating panahon. Sa ngayon po, wala naman tayong bagyo. Wala rin tayong low pressure area na namamatan dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali, ang weather system na umiiral ngayon sa ating bansa ay itong monsoon trough across Luzon and Visayas. Kaya naman po ang buong bansa ay makakaranas ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ng iiral sa Luzon at ang mga baybaying dagat nito ay magiging katamtaman hanggang sa maalon. Sa ibang dako, ang hangin ay mahina hanggang sa katamtaman mula sa timog hanggang timog kanluran na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Ang Kalakang Maynila naman po ay makakaranas ng madalas na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Katamtamang hangin mula sa timog kanluran ang iiral at ang luok ng Maynila ay magiging katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32 antas ng Celsius. At ang ating haring araw naman yung hapon, ito ilulubog po alas 5:56. Mula dito sa Pag-asa DOST, Benji Dipas nag-uulat. Hear them. PUP Campuzar. Radyo Veritas 846. Ayan, mga kaibigan, narinig po natin ang ating weather report. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang ating lagay ng trapiko mula po sa MMDA. Vincent Lizada, pasok. Yes, magandang hapon, Sir Bon at Sir Christine. Ay, Ma'am Christine at sa tagapakinig ng Radyo Veritas. Ang EDSA po natin, southbound po, dito po tayo magkakaroon ng pagbibigat sa may Kamuning Road. Hanggang makalampas po yan ng Monte de Piedad at dito po sa may Pito Ason Boulevard. Hanggang makalampas po yan ng Santolan Road. Samantalang ang northbound yan, magkakaroon lang ng bagyang pagsisikip dito po sa may McKinley Road hanggang makalampas po ng Buendia. At dito po sa may Gate 3 ng Camp Aguinaldo hanggang makalampas po ng Pito Ason Boulevard.
Samantalang ang C5 po, ang southbound po niyan, magsisikip po yan dyan po sa may CP Garcia Avenue hanggang makalampas po yan ng Rosa Albero Street. At ang northbound po natin, dito naman po magsisikip yan sa may Green Meadows hanggang makalampas po yan ng Miriam. At pagkalampas ng Miriam, maluwag na po yan. Samantalang ang Marcos Highway po natin, magsisikip lang po yan yung westbound. Yan po yung mga papunta po ng Katipunan, dyan po sa may Marcos Highway Santolan. At yung eastbound, wala naman po tayong problema, maluwag po yan. Gayun din po yung Commonwealth po natin, yung eastbound at westbound, yung papuntang Fairview at palabas ng Commonwealth area. Yan po ang lagay ng trapiko sa hapong ito mula po dito sa MMDA Method Base. Vincent Lizada po para sa Radyo Veritas. Ayan, maraming salamat Vincent Lizada at nagbabalik po ang PUP Campus R. Ako pa rin po ang inyong kapanalig na Sir Christine Everest. At ako pa rin po ang inyong kapanalig, Von Villanueva. Ayan, partner, at tumako na tayo Yan. sa ikalawang bahagi. Kanina naudlot, ano? Naudlot. Pero ngayon, eto na. Todo-todo na to. Ayan, bubuksan na natin ang ating document.